natin ngayon, gumawa po tayo ng 1/2 kilo ng puto cake recipe. So, madali lamang po itong gawin at sobrang mabenta din po ito. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo kasi yung tips at idea and then yung pinakang-costing po natin nakapaloob na po dito sa video. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, gagamit tayo ng cake flour. Always cake flour yung ginagamit ko para mas malambot, mas maputi yung ating pong puto cake. White sugar, baking powder, ilagay na din po natin yung ating pong tubig. And then, i-mix lamang po natin ang dahan-dahan hanggang sa mag-mix yung ating flour at yung ating pong tubig. So, sa tubig, pwede rin naman pong milk yung gamitin po natin. Ngayon, kapag na-mix na po natin ito ng ayos, iset aside lamang po natin at gumawa naman po tayo ng atin pong mera. So, ganito po yung pinakang consistency, hindi ganong malabnaw at hindi rin naman po ganong kalapot. So, gagamit po tayo ng stand mixer para mas mabilis. Ito na-order ko online. So, dito, gagamit po tayo ng egg white. Natira-tira ko po ito dun sa atin pong ginagawang crème de leche. Gagamit po tayo ng 10 itlog, pero egg white po lamang. Ito, tumitimbang ng 370 grams to estimate 390 grams. So, dun naglalaro yung ating pong egg. Lalagay na din po natin itong vinegar, pang-stable ng ating egg white. And then, yung ating pong white sugar, mamaya na po natin ilalagay kapag medyo nagpo-foam na siya. I-mix lamang po natin hanggang sa mag-stick na po itong ating pong egg white. Okay? So, sa number 1 lamang po, wag po nating i-high speed para mas maganda yung alsa ng ating pong puto cake. Ang size po ng mixer kong gamit, 5.5 liters po yun. So, after 10 minutes, i-check natin kung stick na. Pag ganyan pong nagkakaroon na po ng points sa dulo, okay na po yan. So, iwasan po natin ang pagka-overmix para maganda po yung tambok ng atin pong puto cake kapag niluluto na. So, ngayon, paghaluin na po natin. So, maglagay muna tayo ng kaunting merang natin dito and then imimix nyo lamang po ng ayos. Tsente lamang po yung paghalo para maiwasan po natin yung pagka-overmix. Tapos sa puntong ito mga katipid tips nagpapainit na din po tayo ng tubig po natin sa steamer. Tapos, yung pinakang last ang ginagawa ko, dun sa egg white natin, doon ko po isasalin yung mixture po natin para sigurado na halong-halo. Wow! So puting-puti mga katipid tips. So, kapag ganyan na ang texture, mga katipid tips, yung ma-foam, naku, asahan nyo na. Perfect na po yung inyong puto foam. And then, dahil okay na yan, ngayon maglalagay na po tayo dito sa atin pong steamer kasi magsasalang na po tayo. Meron din tayong na-order online ng ganito pong puto molder. So, maganda yung pagka-plastic po nito. Makinis, matibay. So, maganda yung materials nitong ating pong molder. Gusto nyo umorder, maglalagay po ako ng link dyan. Saan po ako nag-order? And then, bukod po dyan, maglalagay po ako ng cupcake liner. So, mas maganda. Puti din yung ating gagamitin. Mura lang naman po ito pag bumili kayo. Naku, sobrang dami na. Isang box yung binili ko nito eh. So, 1,000 pieces po yata yan. Ngayon, pwede na po tayo maglagay ng pinakang mixture po natin at 3/4 lamang po ng ating pong cupcake liner. So, ang punukat na gamit ko po ay 1/4 cup. Kung sakto po yung 1/4 cup dito. So, kapag nalagyan na natin, ngayon maglalagay tayo ng cheese. Hinati natin ng maninipis and then hinati po natin sa gitna. So, ito po lahat ay 70 pieces. So, ilagay lang natin dyan sa gitna. Pwede rin naman kapag paluto na, saka po natin ilagay. Ang ginagawa ko, pinagsasabay ko na siya para dire-diretso na yung luto po natin. So, after po nito, pwede na po nating isalang. So, bago po natin isalang, kailangan ay kumukulo na. Katulad po niyan. Low to medium lamang po yung pinakang apoy po natin. At lulutuin po natin ito sa loob ng 12 to 15 minutes. Tapos, yung pinakang takip po natin, lalagyan lamang po natin ng tela para hindi po matuluan ng tubig yung ating pong puto cake. Habang niluluto natin yung ating puto cake, ngayon i-ready na po natin yung ating second batch. Para salang na lamang po tayo ng salang. So, ganun lamang din po yung gagawin po natin.
Kung itatanong nyo kung pwedeng pagsabayin yung first layer tsaka second, so ako hindi ko po ginagawa yon dahil tutuluan po ng tubig yung second layer. Kaya isang layer lamang po lagi yung ginagawa ko. Yung size po ng ating steamer, 36 cm po ito. Maglalagay na lang po ako ng link ng mga ilan sa ginamit ko kung saan po tayo pwedeng umorder online. So sa description nyo po yan makikita. Check po natin. So, ang ganda na ng pagkakaumbok. Toothpick check lamang po natin kasi baka maya-maya is low pa. So, kapag ganyan na, tuyo na, dry na, luto na po ito. So, pwede na po nating hanguin. Dapat hindi po mawawala yung pinakang simmer ng tubig para hindi po mahilaw yung luto po ng ating puto pao. At tatandaan nyo po sa paggagawa po ng puto pao, kada hahanguin po natin, itututpick check po natin para sigurado na maganda ang luto ng ating puto pao. Kasi kapag nahango po natin yan ng hilaw pa, so hindi na po maluluto yung puto pao po natin. Okay? So, always toothpick check bago po hanguin. So, mabilis lamang pong gawain. Ito pong ating photo cake. So, inilagay ko na siya sa bilao. Ito yung packaging na meron ako dito ngayon. So, kung itatanong nyo, ang size po nito ay size 10, yung plastic. So, diba, ang kulang na lamang po dito ay cling wrap and then sticker. So, pwede na siyang ibenta. Puting-puti ito mga katipid tips at ang size po nito ay large. Ayun o, tingnan nyo naman o. Nakakatuwa. Wow. Diba o? Tikman natin kahit alam na natin yung binakang lasa nito. Yummy! Ang lambot. Sarap, delicioso. Lalo siya sumasarap kapag tumatapat na sa cheese. So ito yung tipo na kapag nasa cheese na, naghahalo na yung tamis at saka yung alat. Sarap. Wala akong masabi, talagang masarap po ang puto cake. Kahit anong ipalaman natin, itoppings natin, so talagang masarap siya. So yung pinakang puto cake pa lang po natin, masarap na yon, and then talagang ang fluffy, ang lambot, and then ang puti-puti. So dito pwede rin tayo maglagay ng itlog na maalat. Pwede rin tayo dito magpalaman ng ginilin, yung inadobo na nilagyan ng star anise, parang siopaw. So masarap din po yon. Okay? So magkakatalo-talo na lamang po yon sa ipepresyo po natin. Depende po yon sa pinakang toppings or palaman po natin. So, yung pinakang tamis po nito, para sa akin, saktong-sakto lamang po yun. So, ngayon, ang magiging tanong, magkano nga po ba ang puhunan po nito kada piraso? So, ngayon, mag-costing na po tayo. Okay, so magko-costing pa rin po tayo ng sa atin ha, kasi iba't iba nga po tayo ng lugar, so magkakaibang presyo yung mabibili po natin. Pisahan po natin sa kalahating kilo ng harina, cake flour po yun, 30 pesos. Sa white sugar po natin, pagsamahin na yung inilagay po natin doon sa pinakang mixture, at saka po doon sa atin pong merang, 37 pesos. Baking powder, 6 pesos. Tapos dun sa cheese po natin, meron pa namang labis na cheese. Kaya lang, tuusin na po natin lahat sa isang box. 38 pesos. And then, suka po natin at yung itinubig po natin, sasabihin na po natin na 5 pesos. Kaya ang total po ay 116 pesos. Ngayon, sigurado may magtatanong sa inyo, may makakaalala, bakit wala pong costing yung pinakang egg white po natin. Kasi itong egg white natin, ito is tira-tira po lamang, natuos na po natin ito dun sa leche plan po natin. Kaya dun ko na lang siya itinuos. Pero mamaya, magkokosting din po tayo na may kasama na pong itlog. So yun yung kagandahan kapag meron na po tayong mga egg white sa rep. Kasi diba, kung baga dagdag tubo na lamang po natin itong ating puto cake. So mag-plus po ulit tayo ng other expenses. Gagamitin po natin na cupcake liner. So sabihin na po natin na 15 pesos. Pero labis-labis pa po yun kasi konti lamang naman po ito. And then yung pinakang gas po natin, yung in-steam natin po saglit. And then yung ating kuryente nung gumamit tayo ng mixer at yung pinakang labor po natin. So sabihin na po natin na 70 pesos. Kaya ang total po lahat ay 201 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 57 na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 3.52 po yung pinakang puhunan po kada isang piraso. Diba? Ang mura lamang po ng pinakang puhunan kasi wala po tayong kasamang itlog dito. Ngayon, pusin na din po natin kasi hindi naman po natin masasabi na lagi po tayong may egg white, diba? So, isama na din po natin sa pinakang costing. So, kung gagamit tayo dito ng itlog, 10 na itlog
po yung magagamit po natin. Yung 201, mag-plus po tayo doon ng 100 pesos. Kasi tinuos ko kada isang itlog ay 10 pesos. Total po lahat ay 301 pesos kapag isinama na po natin sa costing yung pinakang itlog. So, i-divide po ulit natin sa 57 na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 5.28 lamang po yung pinakang puhunan po natin dito kada isang puto pao. Ngayon, yung pagpapresyo pa rin po nito, nakadepende po sa atin. So, ito, pwede nating ibenta ng 10, 15, or 20 pesos. So, nakadepende sa atin. So, ako, tutuusin ko na lamang po sa 10 pesos. Kasi yung egg white naman po natin is kumbaga na costing na po yun. Kaysa naman masayang, so gawin ko ng puto pao. So, kapag minus na po natin yung pinakang puhunan na 5.28 sa meron na pong itlog na costing, so tutubo pa rin po tayo ng 4.27 po kada isang piraso. At kapag itinimes po natin yun sa 57, so posible po tayong tumubo ng 269 pesos po dito sa kalahating kilo. So imagine na lang po natin naka 1 kilo na po tayo. So kapag tinimes 2 po natin yun, posible po tayong tumubo ng 538 po kada isang kilo. Pero magmaminus pa po tayo doon ng packaging na gagamitin po natin. Kasi madaming packaging yung pwede po nating paglagyan po dito. Depende kung ilang pieces yung isasama po natin. Para meron lamang po kayong idea. Dito po sa bilaon na ginamit ko, 12.50 po ang isa. So gagamit tayo ng foil and then cling wrap sa ibabaw. Estimate 16 to 20 pesos yung magiging packaging po dito. Base po dito sa ginamit ko. Okay? So dito basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. So hindi po imposible na kumita po tayo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So maging consistent lamang tayo mga katipid tips. Hindi po imposible yon. So sa mga nag-request po ng mga puto pao na maramihang recipe, so eto na po yon. Sana ay naibigan po ninyo. Kita-kits na lamang po ulit sa atin po mga next video. Okay? Bye-bye!